Miss Emily de la Cruz? Po? Sagot ng isang babaeng may buhok na parang sinabunutan ng 3 beses. At mukhang hindi niya alam na may interview siya ngayon dito sa inaplayan na trabaho. Suot niya kasi ay faded jeans, oversized t-shirt na may print na "Don't talk to me, I'm hangry" at tsinelas. Hindi sapatos, kundi isang pares ng tsinelas na goma. Idagdag pang makapal niyang salamin at medyo may kahabaan na bangs. Siya si Emily, isang masayahin, inosente at pasaway na dalaga na naghahanap ng mapapasukang trabaho. Ulila siyang lubos at lumaki sa tiyahin niyang lalakero. Kaya naman napilitan siyang bumukod na lamang. Hindi niya kasi gusto ang mga nobyo ng tiya, lalo na't nilalandi siya at sinusubukan pang ligawan. Ako pa si Emily, ating nakasimangot. Kunot ang noon ng receptionist. Tila hindi nagustuhan ang sinabi ni Emily, subalit dahil likas na inosente ang dalaga, ay hindi niya inisipan ng kakaiba yun. "You're applying for a nanny?" Tanong pang muli ng receptionist at muling ibinalik ang mga mata sa hawak na manipis na iPad. May tiniparoon na kinamangha ni Emily. Dahil nga kasi sa kahirapan ng buhay ay hindi siya nakahawak ng cellphone. Kaya naman hindi niya maiwasan na hindi mamangha ngayon. "Yes po," ngumiti si Emily. Ngiting-ngiti. Parang wala siyang kasalanan sa pananamit niya. Kahit alam niyang ang unang requirement sa trabaho ay ang maayos na postura at pananamit, ano nga bang magagawa niya kung salat siya sa pera? "Ma'am, hindi ba kayo napadala ng email na business attire ang required?" Naroon talagang pagkaalanganin sa mukha nitong receptionist. Mas mukha pa itong natatakot para sa buhay ni Emily kung matatanggap ba siya o mapapatalsik nang hindi man lang nai-interview. "Ay, oo, nabasa ko. Kaya lang, wala kasi akong blazer. Kaya iniisip ko baka mas maganda ng totoo kaysa nagpepeke na may pera kasi wala naman talaga ako noon." Tumikim ang receptionist. "Pakihintay na lang po sa lounge. Tatawagin na lang kayo." Aniya, dahil wala na itong magagawa pa sa suot niya. Umakyat ang receptionist sa ika-20th floor kung nasaan ang opisina ni Micael Roque, CEO ng Roque Industries, isang multi-million business empire na kilala sa pagiging ultra-professional, ultra-strict at ultra-anti-pangit ang ugali. Dahil kilala ang lalaki na walang puso at walang awa na nagsisisante ng mga empleyado niyang tatanga-tanga. Sa malamig at madilim na silid kung saan nakaupo ang isang makisig na binata. Matiim na nakatingin sa monitor ng screen sa harapan niya. Naagaw kasi ng isang babae na nakaupo sa may lounge ang atensyon niya, kaya naman pinagmamasdan niya ang bawat galaw nito. Tila mukhang tanga kasi ang babae at inosente, walang alam at manghang-mangha sa ganda ng paligid. Pinapanood ang CCTV footage mula sa lounge. Nasa gilid ng screen ang larawan ni Emily na may caption, "Final candidate, De la Cruz Emily, 25 years old, college graduate, background check, cleared." Kung pagmamasdan ay magandang babae. Maamo ang mukha nito at hugis puso ang mukha. Medyo pouty ang labi at matangos ang ilong. Ayun lamang ay tila may saltik dahil sa kilos nito. Napakunot ng noo si Micael nang makita kung paano mag-selfie ang babae sa glass wall. Kahit wala naman itong cellphone. Gustong bumunghalit ng tawa ni Micael sa napanood. Lalo na nang umuso pa ito na tila isang pato. At higit sa lahat ay nagkamot pa ng ulo, sabay amoy sa kamay nito na nagpangiwi kay Micael. "Ano to? Prank?" Nasang tinig niya dahil sa kinilos ng babae na hindi niya inaasahan. Sa may lounge naman, hindi mapakali si Emily sa kanyang pagkakaupo habang pinapanood ang mga tao na papasok-labas sa gusali. Parang palengke lang. Nagsiselfie pa siya sa harap ng glass wall, nagfi-feeling na may cellphone kahit ang totoo ay wala. Hindi nga niya mapakain ang sarili ng sapat, kaya wala din siyang kakayahan na makabili ng cellphone. Nang matapos at magsawa siya ay ibinalik niya ang tingin sa paligid. Pinagtitinginan siya ng mga tao at ang iba'y nagtataka. Nandidiri at pinagtatawanan siya. Hindi na ito bago kay Emily dahil totoo naman na naiiba siya. Dahil isa siyang diyosa na ipinadala sa lupa upang pasayahin ang mga taong
Pinagdamutan ng may kapal. Ay grabe, ang linis dito. Parang bawal umutot. Bulong niya sa sarili. Napatawa siya sa sarili niyang kalokohan. Dahil napakabango din naman talaga ng paligid. Lalo na at malamig dahil sa aircon ng bawat hallway. Dahil matagal na rin siyang naghihintay sa muling paglabas ng receptionist kanina, ay napakamot siya ng ulo. Hindi rin nagtagal at lumabas na ang babae kanina. Nagkakamot na rin ito ng ulo, gaya niya. Kaya naman bago ito makalapit sa kanya ay si Emily na ang tumayo at lumapit. Miss Emily, the CEO is ready to meet you. Please proceed to the 20th floor. Anito. Talaga ba, miss? Ang ibig sabihin ba, tanggap na ako? Magkakaroon na ako ng trabaho? Miss, pinapatawag ka na ng CEO para sa interview mo. Hindi pa po ako tanggap. Hindi ba nagpasa naman ako ng resume ko? Hindi pa ba sapat yun? Miss, kailangan ko talaga ng trabaho. Kung pwede lang, sabihin mo kay Tandan ha, tanggapin na niya ako. Kaya ko magluto, maglaba, alagaan siya at... Miss, sige na po. Pumasok na po kayo sa loob. Pero miss, baka hindi ako matanggap. Sigaw ni Emily nang itulak siya ng babae papasok ng elevator dahil nasa last floor ang opisina ng CEO. Pagpasok niya sa elevator, para siyang batang iniwan sa mall dahil sa ayos niya. Kaya naman naisip niyang suklayin ang buhok niyang matigas at parang walis tambunan sa tigas sa daming sabit. Maski siya ay nasaktan nang subukan niya tong suklayin gamit ang kamay niya. Aray, kailan ba ako huling nagsuklay? Grabe naman to self, para naman akong hampas lupa. Kausap pa niya ang sarili. Tingin dito, tingin doon. Ang sarap naman yatang tumira sa elevator na to. Bulong pa niya sa sarili nang mapagmasdan niya ang paligid. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng mabangong hallway na may marble flooring at gold trim. Sa sobrang lamig ng paligid, nagawang yakapin ni Emily ang sarili. Pakiramdam kasi niya, nasa North Pole siya. Lahat ng balahibo sa katawan niya ay nagtayuan. Iginaya pa niyang mga mata hanggang sa makita sa dulo ng silid ang isang figura. Makisig itong nakatayo roon habang sumisimsim ng wine at nakatingin sa iPad na hawak. Hindi pa siya agad napansin ng binata kaya naman hinayaan ni Emily na hangaan ang kagwapuhan ng lalaki. Minsan lamang siyang makakakita ng lalaking mukhang modelo. Tall, dark, devastatingly handsome. Naka 3-piece suit ito. Nakaayos ang buhok na parang galing pa sa shampoo commercial. Pero ang pinakaagaw pansin, yung tingin niya. Matulis. Parang may hinanakit kay Emily habang nakatingin dito. And you are Emily de la Cruz? Sa lamig ng boses ng binata, pakiramdam ni Emily ay mas lalong lumamig. Malalim pa yun at tila namamaos kaya naman hindi niya maitago sa sarili ang kilig. Yes po, present. Sabay taas ng kamay. Tumitig si Mikael sa kanya. Taas baba. Hindi siya nagsalita dahil sinusuri niya si Emily. Umayos ito ng pagkakaupo sa leather chair habang iniiska ng resume na hawak matapos matitigan si Emily. Namayani tuloy sa kanila ang katahimikan. Ito pa naman ang ayaw na ayaw ni Emily sa lahat. Kaya heto siya at nangangati na hindi magsalita. Ano pong pangalan niyo, sir? Tanong na nga ni Emily habang pinupunasan ng palad ng maong niya. Dahil namamawis na yun sa kaba. Nagangat naman ng tingin si Mikael at nagtaka ang mga tingin nito sa kanya. Kaya muling nagsalita si Emily. Kasi sir, para lang din, hindi na po ako magtanong mamaya ng, uy, ano nga palang pangalan mo? Ani pa ni Emily sabay ngiti ng alanganin. I'm Mikael Roque, CEO. Ay, wow, CEO pala kayo. Teka lang po Kinuha niyang imaginary cellphone. Selfie lang tayo. Wala pa kasi akong selfie with the CEO Tila nababaliw pa niyang sabi. Hindi na maatim ni Mikael ang baliw na babae kaya naman sinakyan niya ang trip nito. Napakamot pa sa sariling ulo dahil likas na baliw nga ang babae. Miss de la Cruz, this is not a fan meeting. Sorry po. Excited lang. Napapikit si Mikael. This is going to be a long day. Mahina pa niyang ulong bago bumalik sa ginagawa. According to your file, you've worked as a cashier, assistant teacher, and ice cream crew sa mall? Yes po. Flexible po ako, pati yoga po. Flexible ako. Kaya ko nga mag-split.
Muntik na mabilaukan si Michael. Sorry, what? Hindi po kayo naniniwala na kaya kong mag-split? Gusto niyo po ipakita ko? What the hell? What are you talking about? Tinanong lang kita ng mga trabaho mo dati. Kaya nga po, at flexible po ako. Then, why are you… Jeez. Let's continue your interview. Pagsuko niya, dahil bakit nga ba niya pinapatulan ng baliw na babae? I need someone who can take care of my 6-year-old nephew. While I attend business trips and meetings. Someone who is organized, calm and discreet. Ay, ako nga pong hinahanap mo, Sir Michael. Kalmado po ako. Tingnan niyo Hindi pa ako nito sumisigaw. At discreet? Hindi ko pa sinasabi sa inyo na nasira ko yung baso sa reception kanina. See? Discreet. Bulong pa nito. May nabasag ka? Yes, sir. Pero hindi niyo napansin, di ba? Kaya po, pasok na po ba ako? Napahawak sa sentido si Michael. Bakit ba siya pumayag sa hiring na ito? Bakit ba niya sinasayang ang oras niya sa babaeng tatanga-tanga at walang alam na gaya nito? Ito ang pinakakinaiinisan niya, ngunit heto siya at nakikinig sa mga walang kwentang sinasabi ng babae. Masakit ba ang ulo mo, sir? May dala akong Biogesic dito. Naglapag pa nga ng 3 gamot sa mesa ni Michael. Mas lalo pang sumakit tuloy ang ulo niya. Are you serious about this job? May bahid ng inis ang boses ni Michael. Tumango naman si Emily at biglang sumeryoso naman, kaya napataas ang kilay ni Michael. Oo, kailangan ko ng trabaho. Kailangan ko ng pambayad sa kuryente, ng renta, pang Netflix, tsaka gusto ko pong alagaan yung bata. Marunong ako magpakain, magpaligo, magkwento, magpatawa. Marunong din ako magpakalma kapag may tantrum. Napatingin si Michael. Tantrum? Tanong niya. Opo, kahit matanda pa yan, marunong ako magpatahan ng tao kahit sobrang sungit. Nagkatinginan silang dalawa. Ang ibig kong sabihin, sir, masungit na bata. Hindi ko sinasabing masungit ka, ha? Hanggang sa biglang ngumisi si Michael. Fine. Starting tomorrow, you report at 7 a.m. sharp. You'll meet the kid then. Tumalon sa tuwa si Emily. Talaga po? May ID po ba? Pwede po bang magdala ng baon? No spaghetti inside the mansion. Sakay na naman niya sa kabaliwan ng babae. Copy, Sir Michael. Pansit na lang po. Malakas na sigaw nito. Pailing-iling si Michael na bumalik sa ginagawa niya. Hindi napansin ang maliit na ngiti sa labi niya. Ilang taon na rin ang lumipas simula nung makaramdam siya ng aliw sa tao at sa babae pa. Kaya naman bago pa siya makita ng iba at isipin na tila siya ay nababaliw, bumalik na siya sa trabaho niya. May kaunting excitement kung anong kalokohan na naman ang gagawin ng babae. 7 a.m. sharp. Yan ang sabi ni Michael kahapon. Kaya si Emily, alas 5 pa lang ng umaga, gising na. Ready na, ngunit sa pagkakataong ito, ang suot niya ay iba na. Hiniram pa niya ito sa kaibigan na si Tina. Ito kasi ang unang pinagsabihan niya na natanggap na siya sa trabaho kaya naman aligaga din itong naghanap ng masusuot niya. Maganda na ba ako? Loka, patagal ka ng maganda no? Pero teka nga, bakit wala kang make-up? Puna ng kaibigan sa labi niyang nagbibitak-bitak pa dahil sa pagka-dry. Kailangan ba? Alam mo naman na wala ako nun, di ba? Tsaka, hiniram ko nga lang tong damit sa'yo eh. Okay lang. Ito lang naman ang damit na kasya sa'yo eh. Bakit kasi ang laki nito? Dinuro pa ang dibdib niya. Pero teka nga, sino ba yung boss mo? Buti tinanggap ka. Usisa pa nito. Muli naman naghugis puso ang mga mata ni Emily nang maalala si Michael. Yung boss ko? Ay, basta ang pogi niya. Tapos ang bango pa. Alam mo yung amoy Colgate? Saka mamahaling safeguard? Huh? Hoy, tigilan mo nga yung pantasya mo. At saka umalis ka na. Anong oras na oh? Tinuro pa ang orasan. Ay, bakit hindi mo sinabi? Hala, sabi ni Sir Michael, 7 matalim daw eh. Anong 7 matalim ka dyan? 7 a.m. sharp, sabi niya. Ibig sabihin, saktong alas 7 naroon ka na dapat. Ano? Loka, umalis ka na. Baka mapunta lang sa walang saya mo. Sigaw ng kaibigan, kaya naman aligagang sumakay si Emily sa tricycle.
Alas 7:15 na siya makarating sa gate. Binigay kahapon ng receptionist ang address ng mansyon na pupuntahan daw niya. Hindi naman niya alam na hindi lang ito basta mansyon, kundi malapalasyo sa laki at ganda. Hi Kuya Guard, pasok na po ba ako? Hinga niya habang hawak-hawak ang supot ng pandesal at 2 Tetra Pak ng Choco Milk. Nagawa pa talaga niyang makabili noon upang gawing suhol sana sa boss niya kung sakaling sitahin siya nito dahil sa pagiging late niya. Tiningnan naman siya ng guard mula ulo hanggang paa. Miss, bawal pong late, sabi ni Sir Mikael. Kuya naman, alas 7:15 pa lang. O late ka pa rin. Kasalanan ko bang hindi ko napansin yung oras? Sabi ni Sir Mikael, punta lang daw ako. Kaya papasukin mo na ako para makausap ko na siya. Late ka na nga, miss. Hindi na pwede. Kuya naman, first day ko ngayon. Ay, hindi ko na po yung kasalanan, miss. Masungit na sabi ng security. Kaya naman, nakaramdam ng inis si Emily. Kaya naman tumikim siya upang kunin ulit ang atensyon ng security. Naabala pa rin sa pagtipa sa cellphone nito. Okay, sige na nga. Ganto na lang, pwede mo bang i-text si Sir Mikael? Sabihin mo, nandito na si Miss si Miss Nani. Wala akong load. Kuya naman. Sige, susumbong talaga kita. Ito na nga, pumasok ka na nga. Huwag mo na akong bisitin. Pagsuko ng security, kaya sa wakas ay nakapasok na si Emily sa loob. Sa loob ng mansyon, hindi mawala ang tingin niya sa mga nagagandahang mga gamit. Sa loob ng eleganteng mansyon na parang lumabas sa magazine. Sa gitna ng living room, naroon si Mikael. Nakatayo siya sa harap ng orasan na napakalaki. Hello, sir. Mahina pero sapat lang para marinig ni Mikael. Good morning po. Dagdag pa ni Emily. 15 minutes late. Malamig na sabi ni Mikael. And you're holding what? Pandesal? Opo, para po sa inyo at sa bata. Masarap to, may palaman. And do you think we eat tinapay sa palengke dito? Hindi po, pero baka pwede nating itry. Baka may healing powers ang cheesy pandesal at mawala ang pagkakunot ng kilay mo. Niloloko mo ba ako, babae? Hala, hindi po inaalok ko nga po kayo. Okay, pag-usapan na natin ang rules sa bahay ko. Let's set some ground rules. Copy, Sir Mikael. Ground rules. Parang sa volleyball. Ani pa ni Emily. Kaya naman, sinamaan na naman siya ng tingin ni Mikael at umakto na nagzizip siya ng bibig. Rule number 1. No noise. Bawal ang maingay sa loob ng bahay. Ayoko ng sigawan, kantahan, o kahit anong random na kwento sa buhay mo. Noted po. Pero sorry na po agad kung kumanta ako ng biglaan. Di ko po yun sinasadya. Talento ko lang po talaga yun. Rule number 2. No personal questions. Hindi mo kailangan alamin kung bakit ako ganyan, kung may karelasyon ako, o kung anong scent ng pabango ko. Sir, paano kung gusto ko lang naman malaman kung single kayo? Kasi baka mamaya may kilala akong single rin, tapos ireto ko po kayo. Tapos paano kung ako na pala ang cupid ng buhay niyo po? Tapos kung mahanap ko si the 1, si the 2, the 3... Miss De La Cruz. Malamig na banggit ni Mikael sa pangalan ni Emily. Noted po. Professional mode on. Rule number 3. My nephew is my priority. Ayoko may masamang mangyari sa kanya. Bawal siyang masaktan, mabali ang daliri, makagat ng lamok, o kahit mabilaukan ng spaghetti. Ay, don't worry Sir Mikael. Marunong po akong mag-CPR. At yung technique na pakainin mo habang inaaliw mo. What is that? Gusto niyo po bang i-demo ko? No, I'm good. Please lang. Sa susunod, huwag ka magsusuot ng ganyang damit. Bakit naman po? Ang ganda nga eh. It's not dahil mukha kang lamisita. Ang sama niyo naman. Hindi ko nga sinabi na mukha kang Angry Bird eh. What the? Hindi na nga makapagtimpi si Mikael dahil sumasakit na ang ulo niya sa babae. Now,
Meet him. Binuksan ni Mikel ang pinto ng playroom. Sa loob, naroon ang isang batang lalaki. 6 na taong gulang, naka-dragon pajamas at nakasimangot. Nakaupo sa beanbag habang hawak ang tablet at ni hindi nag-hello. Binato pa si Mikel nang mahawakan itong stuffed toy. Hindi mo ba ako babatiin? Anya pa sa pamangkin. I hate you, tito. Ani pa ng bata. Hindi na nakatiis si Emily at umiksena na siya. Hi, baby, bungad ni Emily. Kumislap man ang mata ng bata, ay bumalik din ito sa pagkasimangot. I'm not a baby. Malamig na sagot ng bata. Ay, sorry naman. O di, hi, Pogi. Ngumiti siya ulit. Hindi naman umimik ang bata. Okay, gusto mo ng choco milk? Tumango naman ang batang lalaki nang makita ang dala ni Emily. Naglaway pa nga ito at baka ilang ulit lumunok. Binuksan ni Emily ang Tetra Pak at iniabot. Sa isang iglap, parang nag-transform ang bata mula sa masungit sa napakabait na bata. Umupo ng tuwid at tumingin kay Emily. Ate, magkaibigan na tayo. Thank you, Pogi. Tapos na ba kayo? Halika na. Papakita ko sa'yo magiging kwarto mo, Emily. Singit ni Mikael. Room? Ibig sabihin may sarili akong kwarto? Why? Hindi ko ba nasabi sa'yo? Na kailangan 24/7 ka sa tabi ni Andre? Seryosong sagot ni Mikael habang umaakyat siya sa ikalawang palapag ng mansyon. Pagbukas ng kwarto, agad napanganga si Emily. Aircon, queen-size bed, may punda, may unan, hindi amoy luma, at higit sa lahat, may sarili siyang banyo na may bidet. Hindi alam ni Emily ang mararamdaman dahil ngayon lamang siya nagkaroon ng ganitong silid kahit pansamantala lang. Sir Michael, humarap siya sa CEO nang gigilid ang luha. Bakit? Hindi pa ako nagkakaroon ng banyo na may sariling switch ng ilaw. Masaya ka sa switch? Takang tanong ni Michael. Sobra. Kasi kaya ko na pong magdrama habang naliligo with proper lighting. Baliw. Mahinang bulong ni Michael. Tumalikod na siya sa babae dahil abala na itong suriin ang buong silid. Muli na naman umalpas ang ngiti sa labi ni Michael nang hindi napapansin. Dahil hindi na rin siya pinapansin ng babae kaya lumabas na ito ng pinto ngunit muling tumigil at tumingin sa babae. May kailangan ka pa, sir? Inosente pang tanong ni Emily. No, nothing. Hindi ka pa matutulog? Anong oras na Baka may trabaho ka pa bukas? Naroon lamang si Michael nakatingin sa babae. Hindi malaman kung bakit ang gaan ang pakiramdam niya sa tuwing kausap o nakikita si Emily. Dahil marahil sa inosenteng mukha nito, lalo na ang personalidad na nakakaaliw kahit sakit din naman talaga ng ulo minsan. Sir, alam kong maganda ako. Hindi mo ko kailangan titigan ng ganyan katagal. Sa pagkakataong ito, napataas naman ang kilay si Michael. Hoy, sir, huwag mo akong taas-taasan ng kilay dahil nagsasabi ako ng totoo. Maganda ako at akong pinakamagandang babae sa mansyon na ito. Dagdag pa ni Emily. Mas lalong tumaas tuloy ang kilay ni Michael. Okay, sige, maganda ka na. Kahit hindi ko makita kung saan banda. Oh, good night. 9 p.m., lights off. 6 a.m., gising ka na dapat. Bawal ang late, bawal ang kumanta, bawal ang sumisigaw, at lalong bawal ang mga prank. Tumango-tango si Emily habang sinusulat sa isip ang rules. Copy po, Commander Michael. Lumipas muli ang isang oras at nakahiga na si Emily sa malambot at malaki niyang kama. Nakaligo na rin siya at nakapag-emote na sa salamin sa banyo. Habang nasa kama na si Emily, naka-t-shirt lang at may headband, bigla siyang napaisip. Grabe, ang tahimik dito. Wala man lang mga kapitbahay na nagvi-videoke. Wala ring batang umiiyak. Di ako sanay. Kausap niya ang sarili dahil sanay na sanay siya sa dating tinitirahan na may awayan, murahan at suntukan pa ron. Kaya naman hindi niya kinaya pa ang katahimikan at nagpasya siyang magpahangin. Bumangon siya at lumabas sa hallway na madilim at sobrang tahimik. Parang haunted house. Bulong niya sa sarili hanggang sa biglang
May tumunog. Sigaw niya sabay takbo pabalik sa silid niya, pero nakalock. Wait lang, ako to. Hoy, pintuan. Buksan mo tong pinto, may multo. Pagwawala niya hanggang sa marinig niya ang yabag ng taong palapit sa kanya. Napahinto lamang siya nang marinig ang boses nito. Miss De La Cruz? Napalingon siya. Si Micael, nakasuot ng gray pajamas, hawak ang basong may tubig at walang suot na tsinelas. Nakakunot din ang mga mayayabong na kilay. Sir Micael, ang creepy ng hallway niyo. Parang may multo. Wala. Boses mo lang yung multo rito. Ang sama mo naman. Ayun tuloy, natakot ako. Pwedeng pakibukas ng pinto. Nakalock kasi. Napabuntong hininga si Micael at kinuha ang duplicate key mula sa hallway drawer. Binuksan niya ang pinto at binigyan si Emily ng, yan na naman talaga ang arte mo, kind of look. Next time, huwag mo nang isarado kung wala kang susi. Opo, thank you po Sir Micael. By the way, ang cute niyo po sa pajama niyo. Napatingin si Micael sa sarili. It's a normal pajama. Yeah, but you look, softer. Parang hindi CEO, parang kuya sa sitcom. Hindi siya kumibo, pero may bahagyang ngiti sa labi niya. Kinabukasan, 5:59 a.m. Ngunit sarap na sarap pa rin si Emily sa pagtulog. Dahil na rin siguro sa lamig ng aircon. Subalit nasira yun nang bigla siyang magising sa boses ni Micael sa labas ng pintuan. Emily, bangon na! Napabalikwas si Emily ng higa, sabog ang buhok, suot pa rin ang headband. Grabe, 1 minuto pa. 1 minute lang. Naiinis niyang sigaw. Rules are rules. Binuksan niya ang pinto dahil sa malakas na pagkatok ni Micael. Nanlalabo pa ang mga mata dahil kagigising lamang at wala pang hilamos. Bumulaga sa kanya si Micael, naggwapo na naman sa business suit na suot nito. Mabango na naman itong makita dahil na rin sa kakisigan. Sir, ang hirap maging human alarm clock niyo. Pero sige na nga. Ako ang nanggigising sa'yo, Emily. Ang aga naman po kasi. Mag 6 a.m. pa lang oh. Sabi niyo 9 a.m. Dahil ikaw rin na maghahanda ng almusal ko. Aba, sir, ang usapan, maging nani lang ni Andre. Hindi maging all-around yaya. Magluto ka na ron. Masungit pang sabi ni Micael. Oo na po kamahalan. Pupungas-pungas pang sabi ni Emily. Sa kusina, abala si Emily sa pagluluto ng simpleng almusal. Naasikaso na rin niya si Andre at naglalaro ngayon sa may dining table habang nagaantay ng almusal. Samantalang si Micael ay muling bumalik sa opisina nito. Anong breakfast? Tanong ni Micael nang sa wakas ay bumaba na ito. Tosilog, boss. What's that? Pagkain ba ng tao yan? Oo naman, boss. Hindi mo ba alam? Tosino, sinangag, at itlog. Sinili pa ni Micael ang niluluto ni Emily nang biglang mangasim ang mukha nito. Pinanood na lamang ni Emily ang binata na lumapit sa drawer at kumuha ng isang oatmeal doon. Inilagay sa bowl, nilagyan ng gatas at kung ano-ano pang mga prutas at yogurt. Bakit parang pagkain ng kalapati yan? Healthy yan. May healthy ba kayong side, Sir Micael? Tsaka, anong lasa nito? Mukhang nakakasuka. Wala. Tsaka masarap yan. At mas healthy yan kumpara sa niluluto mo. Eh yung love life nyo, healthy ba yun? Rule number 2. No personal questions. Masungit na sabi ni Micael. Ay, sorry na. Na-break ko na agad. Kumain na lang tayo. Sabi ni Micael na parang ayaw nang pahabain pa ang usapan. Tahimik silang kumain pagkatapos nun. Si Emily, pilit na hindi nagsasalita dahil baka mapagsabihan na naman. Nang matapos siya, agad niyang hinugasan ng mga plato bago bumalik sa sala. Naabutan niya si Andre na mahimbing pa rin natutulog sa malaking sofa. Nakayakap pa sa maliit niyang dinosaur stuffed toy. Napangiti si Emily habang pinagmamasdan ng bata. Good morning, baby dragon. Malambing niyang bati habang marahang hinahaplos ang buhok ng bata. Dahan-dahan naman itong dumilat at saka pupungas-pungas ng umiti. Good morning.
Ate Emily. Good morning, baby. Halika na, bumangon na tayo para makaligo ka na. Ayoko pa pong maligo. Aba, bakit naman? Kasi po, malamig. Busangot pa ni Andre. Kaya naman nakaisip ng kalokohan si Emily upang mapapayag niya itong maligo. Hindi na iba sa kanya si Andre at napakabait na bata nito. Kaya naman umupo siya sa sofa at kinandong ito. Alam mo, may nakita akong magic shampoo sa CR ko. Magic? Takang tanong ni Andre. Oo, ang galing-galing. Pag ginamit mo raw yun, magiging gwapo ka. Kasing gwapo ni Sir, pero hindi kasing sungit niya. Kwento ni Emily at hindi napansin na si Mikael na nasa likuran na pala nila. Masungit ba si Tito Mikael? Siya pong pinakamabait na tito sa buong mundo. Nako, huwag kang maniwala dahil ang tito mo ay dinaig pang babae sa pagiging masungit. Kaya naman, gusto mo bang maging masungit na tulad niya? Tanong niya kay Andre na may kaunting pangungumbinsi pa. Ano pong mangyayari? Well, sabi ng matatanda, ang mga batang di palaligo, magiging mainitin ang ulo. Tulad nung tito mo. Biglang sumingit si Mikael dahil hindi na niya kaya pa ang kakulitan ng babae. Dinadamay na talaga siya nito upang mapasunod lamang ang kanyang pamangkin. Hindi totoo yan. Anya, hala, ang shampoo nagsalita. Baliw. Sir naman, alam mo ba kung gaano kahirap magpaligo ng bata? Alam ko. Kaya nga gawin ng paraan. Ngisi ni Mikael sabay lakad paalis na parabang nanalo sa loto. Naiwan si Emily ron na nakataas ang kilay dahil sa sinabi ng boss niya. Ngayon lamang din niya nakita ang lalaki na nakangisi ng nakakaloko dahil nasanay siya sa mukha nito na palaging seryoso. Naiwan sina Emily at Andre sa loob ng mansyon. Isang oras na rin silang naglalaro nang magpasya si Emily na tumigil na muna dahil hindi na kaya ng tuhod niya. Nanakit na rin ang likod at balakang niya kaya naman sumalampak siya sa sofa at uminom ng coke. Ate Emily, totoo bang may jowa si Tito Mikael noon? Tanong ni Andre. Teka, bakit mo na itanong yan, Baby Dragon? Kasi may dumating dito nung nakaraan eh. Maganda, mabango, at naka-heels. Napakunot ang noo ni Emily. Wait lang, sino? Hindi ko alam ang pangalan, pero tinawag ni si Tito Mikael na babe. Ew. Wait, what? Tumayo si Emily na parabang may nakakagimbal na balita. Hindi naman siya selosa pero bakit parang gusto niyang magtapo ng granada ngayon kay Mikael? Kwento mo nga sa akin, Baby Dragon, kung ano yung mga pinag-usapan nila. At doon na nga nagsimula ang pagbuo ng inis ni Emily sa hindi malamang dahilan. Basta ang alam niya ay gusto niyang sapakin si Mikael. Samantala sa kabilang banda naman ay si Mikael na abala sa pagbabasa ng mga business plan. Oras na rin kasi natapos ang meeting niya kaya naman kailangan niyang magmadali upang matapos na rin ang mga proyekto na kailangan ng approval niya. Hindi nga rin niya napansin ang pagbukas ng pintuan ng opisina niya. Pumasok roon ang magandang babae na may namumutok na pulang labi at maiksing damit. Akala mo ay kinapos sa tela dahil sa labas na talaga ang kaluluwa nito. Babe, I miss you. Doon pa lang ay kusa nang nagtaas ng tingin si Mikael. Ang kanyang seryosong mukha ay mas lalong naging seryoso. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya gamit ang pagka-disgustong boses. Hindi ka ba natutuwa na makita ako? It's been a week nung huli tayong nagkita. And? I'm busy. Galit ka pa rin ba sa akin? Hindi ba ang sabi ko naman sa iyo babawi ako? Bakit galit ka pa rin sa akin? Mikael naman, alam kong iniwan kita noon. Pero alam mo naman ang dahilan, hindi ba? I don't care, Missy. Tapos na ang lahat sa atin, kaya please lang umalis ka na. I don't believe you. Dahil alam kong mahal mo pa ako. Stop with your delusion. Dahil hindi ko na maiisipan na balikan ka. Umalis ka na, bago pa kita pakaladkad sa mga security. Malamig na tura ni Mikael. Sinubukan pa ng babae na halikan si Mikael, pero itinulak niya ito. Missy, umalis ka na. Hindi pa rin ba tayo okay? After all these years, ako pa rin naman ang mahal mo, di ba? Nababaliw ka na. Mababaliw talaga ako
hanggat hindi mo ako napapatawad. Alam kong ikaw lang ang mahal ko, babe. Umalis ka na, Missy. Utang na loob. Umalis ka na bago pa kita ipakaladkad sa mga tao ko. Pagbabanta ni Mikael. Malamig ang tingin niya sa babae at wala ng pagmamahal sa mga mata niya. Hindi naman manhid si Missy kung hindi niya nakikita ang pagkakaiba ng noon sa ngayon sa mga mata ni Mikael. Fine. Aalis ako ngayon. Pero babalik ako. Hindi ako susuko hanggat hindi ka napapasakin. Kumpiyansa pa ni Missy bago umalis sa opisina ni Mikael. Napahilot na lamang ng sentido si Mikael dahil nadagdagan na naman ang problema niya. 2 babae ngayon ang problema niya, isang baliw at isang may saltik sa utak. Mabilis lamang lumipas ang buong araw at nagawa na ni Emily patulugin ang bata dahil sa labis na pagkapagod sa maghapon na paglalaro. Naghanda na rin si Emily ng dinner kung sakaling uuwi si Mikael. Hindi nga siya nagkamali dahil umuwi nga ito. Pumasok ang boss niya sa malaking pintuan. Pagod at halata sa mukha na stress ito kaya mabilis pa sa 4:00 si Emily na nagtimpla ng mapait na kape at inilapag niya yon sa lamesa. Hello sir, good evening. Tara, kain ka na? Masaya niyang sabi. Where is Andre? Tanong pa nito bago inabot kay Emily ang suitcase. Nakatulog na siya sir sa sobrang pagod sa paglalaro. Alam ko rin na pagod kayo kaya naman naghanda na ako ng makakain mo. Nagtungo naman si Mikael sa dining area nang makita niya ang hinandang pagkain ni Emily. Mga paborito pa niya ang naroon. Paano mo nalaman na paborito ko mga to? Tanong pa niya dahil hindi rin niya maalala kung kailan huling nakakain ang pagkain yun. Sinabi sa akin ni Andre, boss. Hindi ko kasi alam ang mga gusto mo eh. You know how to cook? Namamangha pa ito nang matikman ang niluto ng babae. Oo naman. Sabi ko naman sa iyo, boss, maaasahan mo ko. Really? Paano kung kada uwi ko, aasahan ko ang bawat luto mo? Ay, wala pong problema sir, dahil ipagluluto kita lagi. Nahihiyaman, pinigilan ni Emily ang kilig. Pakiramdam niya ay may sakit na siya sa puso dahil sa tuwing ngingitian siya ni Mikael ay nagwawala yun. Napansin naman siya ni Mikael marahil dahil sa pananahimik niya, kaya naman nag-alala itong napatingin sa kanya. May problema ba? Ang tahimik mo ata. Wala sir. Pagod lang siguro ako. Kaya mauuna na po ako. Nagmamadali siyang tumakbo papasok sa silid niya. Hawak ang dibdib na nagwawala na ngayon. Hindi naman tanga si Emily dahil alam niya ang dahilan kung bakit siya ganito. Umiibig na talaga siya sa binata. Pero kahit na alam niya ang dahilan ng bawat kabog ng dibdib niya, ay hindi niya maitago ang lungkot sa layo ng pagitan nilang dalawa. Isang hamak na nani lamang siya at isang sikat at mayamang CEO naman siya. Malayong malayo na mapansin ang kagaya niya. Kinabukasan maagang nagising si Emily upang ipaghanda ng makakain ang dalawa nang mapansin niya ang babaeng prenting nakaupo sa sala. Nagtaka siya kung bakit ito nakapasok gayong ang higpit ng bantay sa labas. Tumingin nga ito sa kanya at nagtakang ibinaba ang suot na sunglasses. Ito marahil ang sinasabi ni Andre na dating kasintahan ng boss niya. Sino po sila? At sino ka naman? Mataray pang tanong nito pabalik. Ako lang naman ang reyna ng mansyon. Nasaan si Mikael? Gusto ko siyang makausap dahil nagpapapasok siya ng baliw na gaya mo. Ikaw nga pumasok nang walang paalam eh. Excuse me? Hindi ko kailangan magpaalam para lang pumasok sa mansyon na magiging akin balang araw. Hindi ka lang pala magnanakaw, miss. Isa ka ring feeling. Sita ni Emily kaya naman mas lalong nainis ang babae at sinamaan siya ng tingin. Hindi rin nagtagal bumaba na si Mikael na nakasuot ng simpleng shirt at board shorts. Ano naman ang ginagawa mo dito, Missy? Boss, malakas pang sigaw ni Emily. Ngumiti naman sa kanya si Mikael at tinapik pa ang balikat. Hindi bang sabi ko sa iyo ay hindi ako susuko? Nandito ako para ligawan ka. Ligawan? Ew. Mahinang bulong pa ni Emily. Pwede bang paalisin mo yung bastos mong katulong? Hindi mo ba nakikita na sinasagot-sagot ako? Maarte pang sumbong nito kaya halos umikot ang mata ni Emily. Excuse me, Miss Missy, pero kung gusto niyo ng second chance, baka pwedeng hindi dito sa mansyon. Wala po kayong schedule ngayon. Nagtaas ng kilay si Missy. Excuse me, at sino ka para sumabat sa usapan?
Ay, ako po si Emily, ang nani ni Andre, tagalinis, tagaluto at tanging tagapagpasaya kay Sir Mikael. Proud pang sabi ni Emily. Mikael, naririnig mo bang sinasabi ng babaeng to? Isa siyang ilusyonada. So, umalis ka na. Malamig na sabi ni Mikael sa kanya. Oh, narinig mo ba? Umalis ka na raw. Segunda pa ni Emily. Dahil na rin sa pagkapahiya ni Missy ay nag-walk out ito. Kaya naman nagtatatalon sa saya si Emily. Sinundan pa si Mikael na patungo ngayon sa kusina. Sir, dati mo bang kasintahan yung baliw na yon? Tanong pa niya. Anong rules natin? Ngumuso pa siya na mas lalong nagpahalakhak kay Mikael. Hindi kita pinapatawa. Nagtatanong ako kung bakit ka nagkaroon ng kasintahan na baliw. Hindi ko maintindihan kung anong nakain mo. Teka lang, at ititimpla kita ng kape nang magising ka sa katotohanan na hindi siya nararapat sa'yo. Magigising ba talaga ako dyan? Oo naman, gusto mo ba? Yes, please. Natatawa pa rin na sabi ni Mikael. Tahimik naman silang dalawa habang pareho na umiinom ng kape. Hindi naman mapakali si Emily dahil sa nakakabinging katahimikan. Sir, hindi ka ba magtatrabaho? No. So, dito kayo niyan? Maghapon? Oo, bakit? Ay, wala naman po. Paano kung bumalik si Miss Missy? Di pa alisin mo. Tipid pang sagot nito. Magkano po ang bawat salita mo, sir? Sa wakas ay tumingin na rin ito kay Emily nang nagtataka. What do you mean by that? Ang tipid niyo po kasing kausap dahil pakiramdam ko ayaw niyo sa akin eh. Sino naman na nagsabi? Mas lalong tumaas ang kilay ni Mikael. Ako? Hindi niyo po ba ako nakita? Kasasabi ko lang po. Pinipiloso po mo ba ako, Emily? Ay, ala sir, hindi po. Pero seryoso na po. Ano po bang meron sa inyo ni Missy? She was my girlfriend. Iniwan ka po? Yes. Mahal mo pa? Tanong ni Emily na nagpatigil kay Mikael. Nawala tuloy muli ang ngiti sa labi niya. No. Sure ka, sir? Alam mo, simula ni Emily. Minsan, hindi masamang mag-let go, lalo na kung yung hinahawakan mo nagpapasakit lang ng ulo mo. Napatingin muli si Mikael sa kanya at hindi na maitago pa ang ngiti sa labi niya. Puro kalokohan kasi si Emily palagi, ngunit ngayon ay kakaiba dahil ito'y seryoso. Tinatamaan ako sa sinabi mo ah. Pag-amin niya sabay tawa ng mahina. Ay, sorry po, hindi po ako nambubugbog. Minsan lang po ako magsabi ng may mga kabuluhan. Anya pa tumawa ng malakas, ngunit napahinto rin si Emily nang makita niya kung paano tumawa ng malakas si Mikael. Totoong tawa, walang pagkukunwari, hindi peke, at higit sa lahat, ngiting alam niya na masaya talaga ito. Mas lalo tuloy lumalim ang pagtingin niya sa binata at kahit itanggi niya ay hindi niya na mabigilan ang damdamin niya. Ang pogi mo pala sir pag tumatawa ka. Sana palagi ka nalang tumawa para lagi kang pogi. Really? Pogi lang ako pag tumatawa ako? Ngayon naman ay nakataas na ang kilay ni Mikael. Napalunok naman si Emily dahil inilapit lamang ni Mikael ang mukha nito sa kanya. Amoy niya tuloy ang expensive toothpaste nito. Sir naman, huwag mo naman ilapit yung mukha mo sa akin, baka naman magkapalit tayo niyan. Anya pa at siya ang umiwas rito. Namumula ang pisngi niya na naglakad paalis sa lugar na yon. Hindi na talaga kinakaya ang presensya ni Mikael dahil delikado na talaga siya at baka ikamatay pa niya ito sa sobrang kilig. Lumipas ang isang buwan na pananatili ni Emily sa poder ni Mikael ay mas lalong lumalim ang nararamdaman niya para sa binata. Mas napamahal na rin siya kay Andre kaya naman heto siya at problemado sa loob ng sasakyan ni Mikael. Hinatid kasi nila si Andre sa lola at lolo nito upang magbakasyon ng isang linggo. Kaya heto sila ngayon, binabaybay ang daan ng malakas ang ulan at bangin pa man din ang gilid ng daan. Kaya naman, hindi niya alam ang uunahin kung ang buhay niya ba o ang katotohanan na sila lamang ni Mikael ang magkasama sa isang linggo. Sa tingin ko, kailangan na mo nating maghanap ng masisilungan. Natatanga pa niyang sabi kay Mikael. Ang sabi ko, kailangan na nating maghanap ng sisilungan dahil delikado ng daan baka magkaroon ng landslide.
Pero saan? Hanggang sa makakita sila ng maliit na hotel na gawa sa kahoy. Mukha man itong haunted house ay wala na silang iba pang pagpipilian. Hindi kaya may multo dyan? Alam mo, mas gusto ko pang makatabi yung multo kaysa malibing ako ng buhay. Apni pa ni Mikael. Hello po, madam and sir. Isa na lang po ang bakanting silid. Po? Ma'am, ilang kama naman po? Usisa pa ni Emily. Isa na lang din po, madam. Wala na ba talagang ibang kwarto? Pasensya na po talaga dahil ang hotel po namin ay under construction kaya wala pong ibang available na silid. Magrereklamo pa sana si Emily nang hilahin na siya ni Mikael paakyat ng silid nila. Sa sobrang luma ng hotel ay konting pagkakamali lamang ay maaari silang makasira. Ang dami ding agiw at mga sirang parte ng bahay. Sir, hindi ako tiwala sa bahay. Hindi kayo may aswang naman dito. Anya pa. Wala tayong ibang choice. Pwede naman tayong sa sasakyan na lang eh. Hindi tayo pwede doon dahil masasuffocate tayo. Pwede namang buksan lang ang bintana. Emily, May pagbabanta na sa boses ni Mikael. Pagbukas ng pintuan ng silid nila ay bumalaga sa kanilang luma at hindi kagandahang silid. Malaki naman ang kama, ngunit mukha ding manipis ang kutsyon nito at masakit sa likod. Hihiga na sana si Mikael sa kama nang pigilan siya ni Emily. what? Takang tanong ni Mikael. Hubarin mo muna yung suit mo, nabasa yan eh. Baka mabasa mo yung kama. Mas nag-aalala ka pa sa kama kaysa sa akin? Muling pumaskil sa mukha ni Mikael ang paghanga kay Emily. Hindi lang naman kasi ikaw ang hihiga dyan eh. E di kapag nabasa yan, sabay tayong magkakasakit. At saka huwag ka mag-alala dahil marami naman ako nakitang katawan. Wala sa akin yan. Wow, Bakit sir? May walong pandesal ka ba? Baka naman kasi monay na isang malaki lang yan. Tiningnan siya ni Mikael. Unti-unting napapangiti nang nakakabwisit. wala ka talagang filter no? Ako pa ba may filter, Sir Mikael? Wala nga akong cellphone, di ba? Anya pa, sabay higa sa matigas na kama. Hinintay naman ni Emily na mahiga ang boss niyang maarte. Ngunit hindi niya naramdaman na may humiga. Kaya naman tiningnan niya itong muli. Higa ka na, sabi ni Emily habang tinatapik ang katabing espasyo sa tabi niya. Pero hanggang kabilang side ka lang no touching. Mayabang pa niyang sabi na mas lalong nagpangisi ng nakakaloko kay Mikael. Don't flatter yourself. Ay, wala pong pagpapa-flatter, sir. Baka lang kasi di mo mapigilan ang sarili mo. Alam mo na, baka mahulog ka. Mahulog? Sa sahig. Tapos sa akin, ayoko ng komplikado eh. Pero hindi ka lang pala baliw. Isa ka rin palang asyumera. Maganda nagsigurado, sir ha? At baka mahalin kita. Dahil sa sinabi ni Emily ay nanaig ang katahimikan sa pagitan nila. Babasahin na sana ni Emily ang katahimikan nang bigla namang kumulog ng malakas. Ay! Napapitlag si Emily at napadapa kay Mikael. Emily, Sorry po, automatic yan sa sistema ko sir kapag tumikulog eh. parang motion sensor? Natatawang sabi ni Mikael. Parang reflex ng puso ang sanay madapa. Bababa na sana si Emily nang muli na namang kumulog ng malakas kaya napakapit siya kay Mikael. Halos masakal na si Mikael sa higpit ng yakap ni Emily. Kesa mainis ay natatawa pa siya sa nangyari sa kanila ngayon. Ay, ano ba yun? Sigaw ni Emily nang makarinig sila ng parang nabali na sanga sa labas ng bintana. Sanga lang ng puno yun sa labas. Don't worry. Paano kung zombie na yan? Tsaka paano kung multo? Di good luck dyan sa multo at zombie mo. Dahil matutulog na ako. Bumaba ka na lang kapag hindi ka natakot. Napatawa si Emily. Kahit nanginginig pa rin sa takot, nakaramdam na rin siya ng hiya dahil nakayakap siya kay Mikael. Kaya naman kahit takot na takot pa rin siya ay pinilit niyang itago yun. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang maramdaman niya ang mga bisig ni Mikael na pumulupot sa bewang niya. Ang mukha nito sa gilid ng liig niya na nagbigay ng matinding kilabot sa kanya. I will hug you para hindi ka na matakot. And please, matulog na tayo. Dahil bukas lang, wala na yan, makakauwi na tayo. Malambing ang boses ni Mikael kaya naman kahit malakas ang kabog ng dibdib niya
ay hindi niya namalayan na nakatulog na siya. Isang linggo na rin ang muling nakalipas nang mangyari yon. Nakauwi na rin si Andre at dahil ron ay hindi na niya matingnan pa si Mikael sa mga mata nito. Nakakaramdam siya ng hiya at saka naaalala ang nangyari sa kanila. Mabuti na lang at wala na siyang trabaho ngayon kaya naman dinalaw niya ang kaibigang si Tina. Girl, yung boss mo? Talaga ginawa yun? Niyakap ka? Oh my gosh, to the highest! So ano, mabango ba siya? Osyoso pa ni Tina kay Emily. Yan agad ang unang tanong ni Tina, ang certified bestie since elementary ni Emily. Oo, single, pero mukhang taken na ng mga contract, deadlines at stress dito sa mundo. Sagot ni Emily habang umunguya ng cheese bread na hinanda ni Tina. Ay, edi swak, gawin nating project. Mikael, akin ka lang. At saka, tumili pa ng malakas. Hoy Tina, yaya ako, hindi ako homewrecker. Eh wala ngang home para i-rek. Walang asawa, walang girlfriend, walang kasambahay na iba. Ikaw lang ang babae sa bahay. Napaisip si Emily. Well, true. Sabay simsim ng 3-in-1 na kape. Ngayon makinig ka sa akin, sabi ni Tina. At saka inlabas ang cellphone at nag-type ron. Kaya naman napasilip si Emily ron. Ano yan? Usisa ni Emily. Checklist para akitin ang malamig at walang puso na boss mo. Gagana ba yan? Oo naman, sa palagi ko talaga, may gusto na siya sa'yo kasi kailangan lang talaga nating malaman kung totoo na may gusto siya sa'yo, kaya kailangan mo tong gawin, sabi ni Tina. Eh, paano pag hindi gumana? Eh di mag-iisip tayo ng iba. Ano nga ulit yan? Title, Operation Akitin si Boss. Okay, so ang step 1 natin ay gumamit ng red lipstick. Eh, bakit red? Tanong ni Emily. Kasi pag pula, matapang, para kang nagsasabing, oo, yaya ako, pero pwedeng mahalin, ganon. Grabe, parang pelikula yung tagline na. Step 2 na tayo, malagkit na tingin, 3 seconds. Ani muli ni Tina. 3 segundo, Emily, dapat yung parang sinisip-sip mo ang kaluluwa niya gamit lang ang mata mo. Eh, baka batukan niya ako. O edi iwas, basta wag kang tititig nang parang may utang siya sa'yo ha. Step 3 na tayo, bumulong ng walang sense. Ha? Anong klaseng tip yan? Trust me, gumagana yan. Kunwari, habang naglalakad siya sa hallway, bigla mong bulungan ng, ang saging ay hinog sa pilit, kaya ayaw ng unggoy. Ano? Stress na tanong ni Emily. Kung baliw siya, ay mas likas na baliw ang kaibigan nitong si Tina. Pero gayon pa man, gusto niyang sundin ang turo nito. May pagtingin talaga siya kay Mikael at gusto niya rin itong mapansin siya. Basta ha, sundin mo na lang ang mga turo ko. Paano nga kung hindi gumana? Tsaka anong bulong na walang sense? Ganito, habang dumadaan siya, bumulong ka. Nang kung ang apple ay red, bakit ang blackboard ay green? Ganon. Paano niya ako mapapansin dyan? Trust me, bestie, dahil ito ang pag-asa mo para naman mapansin ka niya. Ani pa ni Tina. Nang hapon ding yun, ay bumalik siya sa mansyon. Napaulit-ulit inaral ang mga turo ng kaibigan. Sumalubong pa sa kanya si Andre na mahigpit ang yakap at halik sa pisngi. At sa likuran niya si Mikael. Bigla tuloy kumabog ang dibdib niya ng sobrang lakas. I miss you, Ate Emily. Akala ko hindi ka na uuwi. Aba, hindi naman pwede yun, Baby Dragon. Alam mo naman na miss ka na rin ni ate. Kamusta naman ang araw mo? Tanong pa niya sa bata, bago ito inalalayan papasok. Dinaanan niya si Mikael na parang hindi nakita, ngunit naroon ang matinding kaba, lalo na nang makita niya sa gilid ng mga mata kung paano umasim ang mukha ni Mikael. Nang hapunan na, ay naghanda na siya ng pagkain at naisip muli ang turo ni Tina. Okay, Tina, gagawin ko to. Para sa siyensya, para sa love life, at para sa magandang lahi ko. Mahina pa niyang bulong bago inilapag ang pagkain ni Mikael sa harapan nito. Suot niya ang pulang lipstick? Check. Na na-practice ang 3-second stare? Check. May bagong random bulong? Check. Kaya naman, handa na siyang simulan ang mission niya. Thank you. Ani Mikael. Step 2.
Malagkit na titig. Titig na titig kay Mikael ang naging dahilan kung bakit ito nagtaas ng kilay. May dumi ba ako sa muka? Tanong ni Mikael. Wala po, sir. Anya, hanggang sa matapos si Mikael sa paghahapunan. Step 3. Random bulong. Habang papalayo si Mikael, sinundan siya ni Emily at bumulong ng sapat lamang upang makarating sa pandinig ni Mikael. Ang hipon, kahit walang kilay, nakakahanap ng pag-ibig. Anong sabi mo? Sabi ko po, mainit ang tubig. Baka mapaso kayo, sir. Emily, Sabi niya na natatawa. ikaw talaga. Kakaiba ka. Ani Mikael. Pasensya na po. Pabulong ni Emily, nanginginig pa ang tuhod. Baka po pagod lang ako sa paglalaba. Di ka naman naglaba ngayon Mental exercise lang po. Para saan? Para sa pang-aakit. Anyways, bagay sa'yo ang pula. Puri ni Mikael sa namumutok niyang labi. Bago umalis si Mikael, nang patawa-tawa pa, kaya naiwan roon si Emily ng tulala at hindi alam ang gagawin. Hindi niya alam kung successful ba ang operation landiin si Mikael o nagmukha na siyang clown. Pero sa huli, nagtititili siya dahil napansin siya nito kahit papano. Mabilis ang mga panahon na lumipas at mas lumalim ang pagtitinginan ni Emily at Mikael. Hindi man nila maamin sa ngayon, ngunit naroon na sila sa sitwasyon na napapasaya at hinahanap-hanap na nila ang isa't isa. Hindi na rin mapakali si Mikael na hindi makita si Emily lalo na kapag ito ay rest day. Tito, bakit ka ba lakad ng lakad? Nahihilo na ako sa'yo. Hindi pa ba tumatawag si Ate Emily mo? Hindi pa po. Tsaka sabi niya, baka gabihin siya sa pagbalik eh. Parang wala lang na nasabi ni Andre, pero hindi pa rin mapakali si Mikael dahil namimiss niya na ito. Kaya naman, kinuha niya na ang susi ng sasakyan upang siya nang magtungo sa tinitirhan nito nang biglang may tumigil na kotse sa harap ng mansyon. Nagtaka si Mikael nang makita niya si Emily na lumabas sa sasakyan ng kapatid niyang si Renz na nagtatawanan. Bakit magkasama kayong dalawa? Bungad niya kay Emily. Hello kuya, hindi mo naman sinabi na may kasambahay ka palang komedyan. Ani Renz at sinubukang yakapin si Mikael, ngunit iniwasan siya nito at nagtungo kay Emily. Tinatanong kita, bakit nasa loob ka ng sasakyan ng baliw na yun? Kasi nasiraan yung jeep na sinakyan ko tapos nataon na naroon siya. Sabi niya magkapatid kayo. Kaya sumama ka? Paano kung masamang tao pala yan? Uy kuya, ang sama naman ng ugali mo para sabihin sa kanya na masamang tao ako. Ako na nga tumulong, ako pa naging masama. Tinatanong kita, Emily. Ano bang sagot na gusto mo? Kapatid mo naman siya, di ba? Tsaka wala naman ako nakikitang masama. Hindi naman niya siguro ko sasaksakin o itatapon sa ilog Pasig. Ngumiti pa ng alanganin si Emily. Yeah, right. Malamig na tugon ni Mikael bago nag-walk out. Hala, bakit naman nag-walk out to si sir? May nasabi ba akong mali? Hindi ba ako sumunod sa oras na binigay niya? Nagsiselos lang yan si kuya. Kaya sige na, habulin mo na. Paano mo naman nalaman na nagsiselos siya? Dati ka bumanghuhula. Tumawa naman ng malakas si Renz dahil aliw na aliw talaga siya sa dalaga. Manid ka talaga. Basta magpunta ka na ron. Bago pa yan mas lalong magtampo. Pero hindi ko maintindihan kung bakit siya nagagalit sa akin. Go na. Tawang-tawa naman si Renz bago siya nito tinulak patungo kay Mikael. Nagtataka man si Emily kung ano ang kinagagalit ni Mikael ay sumunod na siya sa opisina nito sa mansyon. Kinakabahan siya dahil hindi niya alam kung ano ang nagawa niyang mali sa lalaki. Ngayon lamang kasi ito nagalit sa kanya simula nang tumira siya dito. Sir, pwede ba tayong mag-usap? Gusto ko lang sana malaman kung anong kinagagalit mo. May nagawa ba akong mali? Nothing. Ayan ka na naman sa nothing mo. Kahit na ang totoo galit ka. Bakit kaya hindi mo na lang sabihin sa akin ang kinagagalit mo para hindi ako nagmumukhang tanga kakahula? Okay naman tayo nitong mga nakaraan, di ba? Ay na nga ang problema eh. Pero hindi mo makita. Kaya nga sabihin mo sa akin. Sinabi ko na kanina, di ba? Bingi ka ba?
Masungit pa rin itong sabi kaya naman napigtas na ang PC ng pasensya ni Emily. Aba, kasalanan ko ba kung hindi kita maintindihan? Kung hindi ko maintindihan kung ano bang gusto mo at hindi, kung anong kinagagalit mo? Sir, hindi ako manghuhula para hulaan kung ano ang ayaw mo. Pwede mo naman sabihin sa akin para sana naaayos natin kung ano tong problema natin. Kung hindi lang kita gusto, sa palagay mo magtitiis akong ganito? Nakakabuisit yung ugali mo. Mahabang litanya ni Emily nang walang hingahan. O ano na, bakit mo ko tinitingnan ng ganyan? Baka naman gusto mo pang ulitin ko yung sinabi ko sa'yo kanina. Ayoko, mag-aaway lang tayo. Sinabi mo bang gusto mo ako? Malamang, bingi ka ba? Again. Anong again? Ano nga kasing kinagagalit mong damulag ka? Sabihin mo nga na gusto mo ako. Gusto nga kita. Isa pa. Mikael! Malakas na sigaw ni Emily dahil namumula na siya sa hiya. What? Gusto ko lang naman marinig na gusto mo ako. Sinabi ko na nga, di ba? Bakit gusto mo pang paulit-ulit? Teka nga, bakit ako lang? Hindi ka ba aamin na gusto mo rin ako? Ang sama talaga ng pag-uugali mo. Hindi mo ako gusto? Patapos mo kong landiin, aba, Mikael, hindi ako papayag. Paano kung gusto kitang halikan ngayon, anong gagawin mo? Eh di magtatatalon ako sa saya kasi nalikan mo ako eh. Hindi mo ako sasampalin? Bakit naman kita sasaktan? Naiinis nga ako malaman ang ginawa ni Missy sa'yo. Kung maaga ko lang talaga nalaman, nasampal ko na sana yung magkabilang pisngi nun. Kala ba nung ispasol na yun may karapatan siyang saktan ka? Hindi na natapos ni Emily ang sasabihin ng maramdaman niya. Sa wakas, ang labi ni Mikael sa labi niya. Nung una ay banayad lamang ang halik nito sa kanya, natuod pa siya dahil sa kabang nararamdaman. Dahil ito ang unang beses na hinalikan siya ng lalaki. Nang mas lalong lumalim ang paghahalikan nilang dalawa, ay dun na napapikit si Emily. Ikinawit na rin niya mga braso kay Mikael hanggang sa hindi na namalayan na naghahabol na silang parehas ng hininga dahil sa intense ng paghahalikan nila. Naghiwalay lamang sila nang may tumikim sa likuran. Baka naman nakakalimutan nyo na sa garden kayo tapos may batang nanonood. Kung gusto nyo magsupsupan ng labi, pwede naman kayo pumasok sa silid ng mansyon. Ani rin habang tinakpan ng mata ni Andre. Tito Renz, bakit mo tinakpan yung mukha ko? Gusto ko makita si Ate Emily. Ani naman ng batang si Andre dahil doon ay namula ang magkabilang pisngi ni Emily. Dahil na rin hindi niya kinaya ang kahihiyan ay napatakbo siya papasok ng mansyon. Tanga ng labi dahil nararamdaman pa rin niya ang labi ni Mikael doon. Nang makapasok siya sa loob ng silid niya, doon niya inilabas ang kilig na nararamdaman. Walang patda at nakakabinging sigaw ang pinakawalan niya. Kinabukasan ay umakto si Emily na parang walang nangyari. Ngunit nagbago na si Mikael dahil mas lalo itong naging clingy sa kanya. Sabi pa nga nito ay magkasintahan na raw sila na dapat nga manliligaw muna. Dahil ayaw niyang mag-inarte pa si Mikael ay pumayag na siya doon. Dahil doon din naman talaga ang bagsak ng relasyon na meron sila. Hindi mo ba talaga ako papansinin, love? Maktol pa nito. Mikael naman, nasa opisina tayo. Baka biglang may pumasok dyan, tapos makita tayo. Ano naman kung makita nila tayo? Wala na akong karapatan na yakapin ng girlfriend ko. At saka hayaan mo sila. Wala naman akong pakialam sa sasabihin nila Pero natatakot kasi ako. At paano kung hindi ako matanggap ng pamilya mo? Isa lamang akong katulong, di ba? Ayokong ipahiya ka. Huwag mong nilalang ang trabaho mo. Wala akong pakialam kung ano ka pa. Isa pa, hindi ganun si na mommy at daddy. Dahil alam kong matatanggap ka nila. At alam na rin naman nila. At baka mamayang gabi magpunta sila sa mansyon. Napapiksi si Emily sa pagkakakandong kay Mikael dahil sa sinabi nito sa kanya. Hindi siya handa at hindi pa siya nakakapag-ayos upang hindi naman siya mukhang nakakahiya. Bakit hindi mo sinabi agad? Paano na lang? Kamusta yung itsura ko? As usual, wala pa rin kupas ang ganda mo. Mikael naman Paano kung hindi ako makapasa sa expectations nila? Ayoko lang naman na mapahiya ka Love, calm down. Dahil alam kong hindi sila gagawa ng ikakasakit mo. Maniwala ka sa akin. Matatanggap ka nila
Kaya wala kang dapat ipag-alala, okay? Alangan man si Emily sa sinabi ni Mikael ay nagtiwala na lamang siya rito. Kaya ng gabing yun ay naghanda na siya. Binilhan siya ni Mikael ng simpleng dress at sandals kaya naman yun ang suot niya. Inilugay na rin niya ang mahabang buhok at binawasan ang bangs niya. Naglagay siya ng hindi katingkarang lipstick at inalis ang makapal na salamin. Mukha na siyang dalagang Pilipina sa ayos niya. Kaya naman, nang handa na siya, ay bumaba na siya sa silid upang asikasuhin naman ang ulam na hinanda niya. Naabutan niya si Mikael na namimili ng wine, kaya nang makita siya nito ay ngumiti ito ng malawak. You're so gorgeous, baby. Huwag mo nga akong bulahin. Alam ko naman na masaya ka dahil naligo ako. What are you talking about? Kahit di ka maligo napakaganda mo pa rin. Anong nakain mo at ang bulaklak ng pananalita mo ngayon? Sa pagkakaalam ko, ang labi mo. Tudyo pa nito na biglang namumula ang pisngi ni Emily nang maalala ang mukbangan na ginawa nila. Sasagot pa sana siya nang biglang pumasok ang dalawang matandang mag-asawa na napakasopistikada. May mga bata din at dalawang babae na may kasamang mga gwapong lalaki. Mami? Daddy? Bakit ngayon lang kayo? Salubong agad ni Mikael sa mga iyon. Dito nagsimulang kabahan si Emily kaya nakayuko lamang siya roon. How are you, my son? Bakit parang tumaba ka ata? Ani naman ang ina niya. Hey, kiddo. Di ko akalain tatangkad ka. Sabi naman ng ama ni Mikael. Huwag ka nang umasa, may sabihin ako. Dahil ang pagpunta ko dito labag sa loob ko. Ani naman ang nakakatandang kapatid ni Mikael sabay halik sa pisgi nito. Ma'am, Dad, gusto ko ipakilala sa inyo si Emily, ang nobya ko. Pakilala ni Mikael kay Emily na nanginginig na ngayon. Hello po, magandang umaga po. Gabi po pala sa inyo. Ako po si Emily, ang nilandi ni Mikael. Anya, sabay bless sa mag-asawa. Hindi naman napigilan ng mag-asawang matawa sa babae. Ikaw pala ang kinababaliwan ng anak ko. Mabuti naman, Emily. Hindi ka nagsawa na pagtiyagaan ang ugali niyan. Naku, sanay po ako sa taong may bugnot palagi. Matigas lang po ang ulo niya pero sumusunod naman po yan sa mga bawal. Ani pa ni Emily. Nakakatuwa ka. Para bang ang gaan mong kausap. Huwag kang mahiya sa amin, iha. Dahil soon ay magiging parte ka na ng pamilya namin. Ani naman ang ama ni Mikael. Mabuti naman at hindi si Missy Beach ang makakatuluyan mo kuya dahil kapag nangyari na baka makalimutan ko talagang kapatid kita. Singit naman ng bunsong kapatid ni Mikael. Oh, kilala mo po pala si Espasol? Wala sa loob na singit ni Emily. Oo naman, siya lang naman ang nanakit kay kuya. Kaya ikaw, kung ayaw mong awayin kita, huwag mong saktan ang kuya ko Kapag nalaman kong pinaiyak mo, sigurado ko sa'yo, hindi ka nasisikatan ng araw. Pagbabanta pa nito. Mika. Ani pa ni Mikael. Huwag po kayong mag-alala dahil mahal ko po si Mikael. At kahit hadlangan niyo po kami o alokin niyo ko ng 2 milyon ay hindi ko po siya ipagpapalit. Isa pa po, kung nasaktan man siya noon, sinisigurado kong hindi na yun mangyayari. Sinserong sabi ni Emily sa pamilya ni Mikael. Kung ganon, ay wala na tayong dapat pag-usapan at tayo'y maghapunan na. Pag-usapan natin kung kailan kayo magpapakasal. Sabi ng mga magulang ni Mikael. Doon lamang nagising si Emily sa mga sinabi niya, kaya sinipat niya si Mikael na nakatitig lamang sa kanya. May nasabi ba akong mali? Wala. Pero mamayang gabi, maghanda ka dahil di na kita pakakawalan. Ani pa ni Mikael. Nanlaki naman ang mga mata ni Emily at nais pa sana niyang magtanong, subalit iniwan na siya ni Mikael nang patawa-tawa. Natapos ang gabing yun nang masaya at maayos dahil ang pag-aalala ni Emily na hindi siya matatanggap ng pamilya ni Mikael ay nagbago. Mas kinagigiliwan pa siya ng mga ito at gano'n na lamang ang pagtanggap sa kanya. Ayaw man lang umuwi sa kanilang mga tahanan ay kailangan na dahil hating gabi na rin at kailangan ng magpahinga ng dalawa. Isinama na rin nila si Andre upang sila daw ni Mikael ay makapagsulo. Sila na lamang ngayon ang magkasama sa mansyon kaya naman kinakabahan si Emily ng malala. Ano bang ginagawa mo dyan? Ayaw mo bang pumasok?
Tanong ni Mikael na kalalabas lang sa banyo. May suot pang robe. Habang pinupunasan ng basang buhok, samantalang nasa pintuan naman si Emily at hindi magawang makapasok sa loob ng silid ni Mikael. Kasi pwede bang sa silid ko na lang ako matulog? Why? Ayaw mo ba ako makatabi? Hindi naman sa ganon, pero hindi ko alam kung makakatulog ka kasi malikot kasi ako matulog. Ano naman ngayon? Malaki ang kama ko, babe. Paano kung umutot ako bigla? I don't mind. Paano kung humilik ako? Habang tulog ka tapos di ka makatulog, di ba? I'll kiss you para manahimik ka. Paano kung... Get in, Emily. Putol ni Mikael. Alanganin pa rin si Emily dahil kinakabahan siya sa mangyayari sa kanila ni Mikael. Baka kasi parusahan talaga siya nito. Ano bang pinag-aalala mo? Namewang pa si Mikael sa harap ng babae. Paano kung paluin mo ako? Tumaas naman bigla ang kilay ni Mikael at saka lamang naintindihan kung bakit balisa ang babae. I will. Simpleng sagot niya kaya mas lalong nanlaki ang mga mata ni Emily. Ayoko na. Hindi na ako matutulog kasama ka. Hindi nga ako nakatikim ng palo sa tita ko tapos papaluin. Ay! Malakas na tili ni Emily nang kargahin siya bigla ni Mikael at ibato sa kama. Hindi ka naman masasaktan sa palo na gagawin ko, baby. Mas lalo ka lang matutuwa. Mikael What? Hindi ba ang sabi ko sa'yo maganda ka ngayong gabi? At aangkinin kita? Papaluin mo talaga ako? Nope. Papaluin kita ng halik. Sinibasib ni Mikael ng halik si Emily na kanina lang ay kinakabahan na takot. Ngunit ngayon ay tila uhaw na sa labi ng isa't isa dahil sa paghahalikan. Nawala na rin ang takot ni Emily at napalitan na ng halinghing na tanging sila lamang ang nakakarinig. Nang gabing yon, pinaubayan ni Emily ang sarili kay Mikael. Mahal niya ito, kaya naman ibibigay niya ang lahat at papatunayan na mahal niya. Wala siyang pagsisisi na naging isa ang kanilang mga katawan at walang takot na nararamdaman. Ang tanging nararamdaman lamang niya ay labis na kasiyahan dahil sa wakas natagpuan na niya ang Prince Charming sa mga kwentong binabasa niya. I love you, Mikael. Naluluha pa niyang sambit bago niyakap ng sobrang higpit si Mikael. Ganon din ang ginawa ni Mikael sa kanya. Niyakap siya ng sobrang higpit. I love you. And thank God dumating ka sa buhay ko. Aniya, dahil na rin sa pagod at saya, hindi na namalayan ng dalawa na nakatulog na sila ng magkayapos at may totoong ngiti sa labi. Walang kaalam-alam sa mga problemang kahaharapin nila sa mga susunod na araw. Muling lumipas ang isang buwan at naging masaya ang pagsasama nilang dalawa. Subalit nanatili si Emily sa pagiging nani ni Andre dahil nakasanayan na rin naman niya ang trabaho. Suot pa rin talaga ang simpleng damit nang magpunta sila ni Andre sa kumpanya ni Mikael. Kilala na siya ng mga empleyado nito at nagpapasalamat si Emily na nirerespeto at tinanggap siya ng mga ito. Ate, gusto ko ng ice cream. Oo baby, kakainin natin ito sa opisina ng tito mo. Masaya pa niyang sabi. Subalit sa hindi sinasadya, ay nakabungguan ni Emily ang isang babae. Kaya naman sumambulat ang dala ni Emily na pagkain. Nabasa ng ice cream ang sapatos ng babae. Tanga ka ba? Hindi mo ba nakikita ang nilalakaran mo? Paano mo babayaran ng sapatos kung stupida ka? Sigaw pa nito. Hala, pasensya ka na miss, hindi ko talaga nakita at saka pupunasan ko na lang po ang sapatos. Huwag mo nga akong hawakan dahil hindi mo afford ang halaga ng sapatos ko, no? Bakit kasi nagpapapasok ng tanga at stupid na si Mikael dito eh? Hindi ba niya alam na ayaw ko ng ganito? Sabi pa ng maarting babae kaya naman nagpantig ang tenga ni Emily. Anong sinabi mo? Mikael? Yes, kilala mo siya? Sabagay, sino naman ang hindi makakakilala sa kanya kung isa siya sa mayaman at gwapong CEO dito sa Pinas, di ba? Tila nahihibang pang sinabi nito. O tama ka miss, gwapo at matalino talagang boyfriend ko. Hindi lamang yon, dahil napakabait pa niya at matulungin sa kapwa. Bigla naman nangasim ang mukha ng babae dahil sa sinabi ni Emily. Pagkatapos ay saka ito tumawa ng malakas na para bang wala ng bukas. Nagtaka naman si Emily at iba pa dahil sa ginawa ng babae. Anong nakakatawa, miss? Nakakatawa?
Ikaw, assuming ka rin kasi at nananaginip ka ng gising. Sa tingin mo, magugustuhan ka ni Mikael? Ang isang tulad mo? Ang isang tulad ko ang sa palagay ko ang standard niya upang magustuhan. Alam mo, miss, nababaliw ka na. Anong sabi mo? Bakit mo inaangkin ng lalaking hindi naman sa'yo? Taas kilay pang tanong ni Emily bago lumabas ng elevator si Mikael. Kanina pa kunot ang kilay at panay tingin sa cellphone. Nang makita ito ng babae ay sumigaw ito ng malakas at nagtatatakbo patungo kay Mikael. Napahiya ang babae nang lampasan siya ni Mikael at tumuloy kay Emily na malapad din ang ngiti. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa ako naghihintay sa'yo ah. Hindi mo rin sinasagot ang tawag ko. Parang bata pang sabi ni Mikael. Sorry po love, bumili pa kasi kami ng ice cream eh. Ayun nga natapon dahil di ko sinasadya na matamaan si miss. Tinuro pa ni Emily ang babae. Doon lamang napansin ni Mikael ang babae. Lauren, anong ginagawa mo dito? Wala pang ganang tanong. Anong ginagawa ko? Malamang para bisitahin ang fiancé ko. What? Hindi ba nag-usap na kayo ni Daddy? Wala akong alam sa sinasabi mo. At kung hindi mo pa kilala ang fiancé ko, ipapakilala ko siya sa'yo. Si Emily, ang fiancé ko at soon-to-be wife ko. Pakilala ni Mikael sa babae. You're joking, right? Nope. Bakit ako magbibiro sa ganting bagay? Umalis ka na, Lauren. Dahil wala naman akong alam sa sinasabi niyo ng ama mo. I hate you. Malakas pa nitong sigaw bago umalis. Hindi mo sinabi sa akin na may fiancé ka pala. Kunwari panggalit na sabi ni Emily. Natataranta naman si Mikael na hindi alam ang sasabihin. Love, wala akong alam sa sinasabi niya. Kaya naman huwag ka namang magalit, please. Che, hindi ako magagalit kung ibibili mo kami ng ice cream ni Andre. Ani pa nito. Ang kaninang mga mata ni Mikael na puno ng takot at kaba ay napalitan na ng saya. Bakit ba niya nakalimutan na hulog ng langit ang babaeng ito? Kaya naman bago pa magalit sa kanyang reyna niya, ay sumunod na siya, sabi nito, nang tumatawa at masaya. Pumasok sila sa loob ng opisina ng magkahawak kamay, pakanta-kanta pa at maligayang maligaya. Bakit pa ang dami mong babae? Kada na lang magkikita tayo, ang daming umaangkin sa'yo. Dahil gwapo ang boyfriend mo. Alam ko, pero nakakainis lang kasi. Del, bakit ang gwapo mo? Love naman. Huwag mo naman ako pakiligin. Pakasalan mo na kaya ako. Doon na naubo si Mikael sa sinabi ng nobya. Sigurado ka ba dyan? Kasi hindi talaga ako magdadalawang isip ng pakasalan ka talaga bukas. Pakasalan mo na ako bukas. Emily. Bakit? Ang daming nagkakandara pa sa'yo. At saka baka gawin nila yung 3 step na ginawa ko para mapansin mo rin sila. Halatang matinding pag-aalala sa mukha ni Emily. Subalit walang nagawa si Mikael, kundi ang tumawa ng malakas. Ito ang dahilan kung bakit siya hulog na hulog sa nobya. Kaya naman niyakap niya ito ng mahigpit at pagkatapos ay hinalikan sa mga labi. Ito ang tandaan mo, baby. Nag-iisa ka lang sa mundo. Kaya wala kang dapat ipaglala. Dahil ang kabaliwan mo lang ang nagpapatibok ng puso ko. Dear listeners, dito na po nagwawakas ang napakagandang kwento ng pag-ibig ni Emily at Mikael. Maraming salamat sa pakikinig at naway makasama ko kayong muli sa susunod na kwento.